Ang totoo, we had an idea to do the signature campaign and we first pitched it to Senator Robin Padilla. And nung sinabi namin sa kanya, talagang sabi niya, yes, maganda yan, tuloy niyo yan, ituloy niyo yan. And from then on, hindi namin kailangan magdalawang sabi kay Sen. Nung sinabi niya, nasusuportahan niya, sinabi niya sa isip, sa salita at sa gawa. And that is why off ko talaga kay Senator Robin. Kasi pag sinabi niya talaga na suporta talaga. This resolution is something that the Supreme Court owes to the Filipino people. So, kailangan na nating malaman, ano ba yung ginawa ba kay PRRD, illegal o legal? Bago yan, alam mo, kamusta ka, Kuya Nico? Ayos naman. Ang moment na to ay isa sa napakasaya at the same time nakakalungkot din na moment sa buhay ko. Bakit? Kasi syempre, dito ay gusto nating ipaglaban si PRRD at the same time nakikita natin na kaya pala nating magkaisa mga Pilipino para sa isang tao na nagmamahal sa atin. Tama yan. At alam mo ba, nag-signature campaign tayo. At alam naman ng mga kababayan natin yan, sa 4 na buwan, Kuya Nico, nakapag-signature campaign tayo, nakapaglibot tayo sa buong bansa. At hindi lang yan, sumuporta ang ating mga kababayan abroad at nakalikom tayo ng 304,304 signatures! Grabe! Organic, Kuya Nico. Sila ang lumapit, sila ang nagtanong, sila ang gusto magpadala para kay PRRD. Gusto kong malaman, Pao, kasi magkaiba tayo. Habang ikaw ay kasama ng Tay Kami Naman bus. Oo. Gusto kong malaman, kamusta yung experience? Words are not enough to express the exact words. Fulfilling at the same time, nakakapagod pero nakakatuwa, nakakataba ng puso to see and feel the love of the Filipino people. Grabe, isang buwan, no? Isang buwan halos, nasa gitna kami ng coaster, naramdaman namin yung alon, yung init, ulan, pero ramdam namin talaga yung pagmamahal kasi doon talaga, Kuya Nico, punta ang mga tao at sasabihin nilang para to ay PRRD. At hindi lang yan, may mga makakasama tayo today, Kuya Nico. Oo. May makakasama tayo mga kababayan dahil sila mismo ang magpapatunay kung gaano kalakas ang pagmamahal ng mga Pilipino para kay PRRD. Ipakilala ko na ang utak nitong Tay Kami Naman signature campaign. I-welcome natin ang talagang bardagulera, kilalang Duterte supporter and vlogger, Miss Joey Cruz. Palakpakan po natin si Miss Joey Cruz. Mabuhay! Mabuhay! At syempre, pinuunlakan tayo ng isang OG DDS. OG? Hindi nakakakilala dito at walang magsasabi na hindi siya Duterte supporter. Original! Siyempre si Miss Mocha Usoy! At makakasama din natin ang isang Cebu philanthropist at talaga namang mula sa puso ang kanyang pagiging Duterte supporter. Yan ay si Ma'am Christine Takahashi. Eto na. Mula balat, kaluluwa, dugo at buto. Walang makakapagsabi na hindi siya Duterte Uy, supporter. alam mo ba, fun fact, nagsimula ang Tay Kami Naman Global Signature Campaign November 23 sa Davao City. At alam mo bang inilipad pa niya ito para siya ang pinakaunang pipirma sa Tay Kami Naman Global. Mabuhay! At hindi niya iniwan si PRRD. Do the honor? Siyempre, walang nakakakilala naman kay Senator Robin Padilla! Grabe, maraming salamat.
maraming salamat po. At meron na tayong mga makakasama ngayon, mga nagmahal, sumuporta sa tayo kami naman Global Signature Campaign. Palakpakan po natin si Tita Nene Bacal. Kasama rin po natin si Kapitana Pekson. Halos sinuyod ang buong kanyang barangay at lahat ng kanyang mga nasasakupan para makakuha ng pirma. At palakpakan din po natin ang sobrang support nito ni Sir Wendell Cabrera. And representing the bar community, Cotabato, palakpakan po natin, Miss Saida Sema. Nalagaan niya rin kami niyan. Nasa Cotabato kami para magpag-signature, nagsidatingan ng mga kapatid natin dito. At of course, alam niyo ba, itong magandang dilag, ipapakilala ko, mag-isa siya, solong pumunta sa Boracay at Siargao para magpapirma at nakakalap ng maraming signatures. Palakpakan po natin Inday Mon. Mabuhay! Grabe ano, mula sa iba't ibang klaseng volunteerism. Correct. Di ba? Iba't ibang klase ng tao, iba't ibang antas ng buhay ay nandito para ipakita at kung anong kanilang contribution. Tama. Kaya huwag na natin patagalin pa. Palakpakan muli natin si Miss Joey Cruz para ikwento sa inyo ang update tungkol sa tayo kami naman Global Signature Campaign. Thank you. Maraming salamat, Kuya Coco and Pao. I would just like to add dun sa story ni Pao kanina. Ang totoo, we had an idea to do the signature campaign and we first pitched it to Senator Robin Padilla. And nung sinabi namin sa kanya, talagang sabi niya, yes, maganda yan, tuloy niyo yan, ituloy niyo yan. And from then on, hindi namin kailangan magdalawang sabi kay Sen. Nung sinabi niya, nasusuportahan niya, sinabi niya sa isip, sa salita at sa gawa. And that is why off ko talaga kay Senator Robin. Kasi pag sinabi niya talaga na suporta talaga. Maraming salamat po. At palakpakan po natin si Senator Robin Padilla. Maraming nagsasabi na talagang yung love story ni PRRD at saka ni Senator Robin talagang madugo, talagang very true. Pero iba pagka nakita mo in action eh. So thank you for showing that to us, sir. Maraming salamat po. PRRD inspired so many Filipinos to be the best they can be. We were so very proud having him as a president, and we were walking in the international abroad. We were walking abroad. Pag nasa ibang bansa tayo, taas noo tayong maglakad na Pilipino tayo dahil ang leader natin si PRRD. Binigyan niya tayo ng dignidad, binigyan niya tayo ng angas. Hello, ayan. Binigyan niya tayo ng angas, something to be very proud of bilang Pinoy, na kaya pala nating mag-excel, kaya pala nating ayusin yung bayan natin. And that is why we thought that this signature campaign is very, very important because it's a declaration of the Filipino people not to take anything less than what we receive, the standard of public service that we receive from PRRD. They are going to say a lot of things about PRRD. Pero iba yung naramdaman nating serbisyo nun at hindi ito madidinay ng kahit sino. Kahit yung mga galit na galit kay PRRD, nag-benefit kayo sa uri ng liderato na meron siya. And so, si PRRD lang yung presidente na nag-isip ng kapakanan ng nakakarami, no? Binalik ni PRRD yung lansangan para sa ordinaryong tao. In-acknowledge ni PRRD ang mga pasakit ng isang ordinaryong Pilipino, ang mga problema ng commuters, ang problema ng mga nanay, ang problema ng mga tatay sa taas ng bilihin, ang problema ng mga nanay sa mga safety ng mga anak nila. PRRD was able to impact the lives of ordinary Filipino. And for the first time, we realized that pwede pala yung leader natin isipin yung kapakanan natin.
and really do something about it. And time and again, sa administrasyon ni PRRD, nakita natin yan. Yung kanyang mga malalakas na desisyon, mahihirap na desisyon, kung saan pinanindigan niya ang ordinaryong Pilipino. That is why we did this signature campaign, because after all, PRRD did. And we know that he is in The Hague because he fought for each and every one of us, and he is paying it in The Hague, in the ICC. Di naman siguro kalabisan na sa panahong ito, lalo na sa panahon nitong ating nitong ating bayan, hindi naman kalabisan na tayo ay manindigan at tumayo at sabihin na, Tay, kami naman ang magtatanggol sa iyo because you've done so much for the Filipino people. Kanina po ang third filing po namin sa Supreme Court at nakapag-file na po kami ng 304,304 signatures. Yan po ang total. For this filing po, ang nakala po namin na signature in span of 2 weeks. 2 weeks lang po ito. At ang signature po na nakuha namin ay 65,743. Talaga naman po nakita namin yung push ng bawat individual. Wala po kaming wala po kaming funding. Kami po ay napatakbo ang Tay Kami Naman signature campaign dahil sa pag-volunteer ng lahat na nagmamahal kay PRRD. And nagpapasalamat kami lahat sa lalong-lalo na sa mga vloggers na naging kaagapay namin dito. And I remember it very, very clearly when I pitched the idea sa bakuran ni Cap Pecson sa Payatas. Sa mga vloggers na kasama ko noon, when I pitched this idea, sinabi ko talaga na the vloggers will have to take a leadership role in this. And yung mga vloggers po, hindi nyo po finail si Tatay Digong. Maraming salamat po. Sa pangunguna na po nito nila, Kababayan PH, Emberto, Kuya Tots TV, at yung iba po pang mga kaibigan natin dito ng mga vloggers, no? Maraming salamat po sa inyo. At, Ayun, thank you so much, no, Miss Joey Cruz. Kanina, habang nagkukwentuhan kami, may naisip kaming at sigurado ako, Ate Joey, tanong din to ng marami sa ating mga kababayan. No, Kuya Miko? Isa sa mga madalas nating marinig, kaya ba nating patunayan na totoong mga tao itong mga pumirma? Senator Robin? Una po sa lahat, assalamualaikum mga mahal kong kababayan. Gusto ko munang sabihin na ako ay nagkakaroon ng matinding inspirasyon sa inyong lahat. Maraming salamat po. Alam nyo, itong pagpipirma na ito lang po yung klase na yung papel, pag tinignan mo, nandun yung pangalan mo, nandoon kung gusto mong ilagay kung saan ka makukontak, andun ang ID number mo, at andun din ang pirma mo. Ibig sabihin, totoong tao ka. Hindi po ito yung dating na, ito, bibigyan ka ng papel, pipirma ka lang doon. O yung 10 tao ang pipirma, isa lang. 20 tao ang pipirma, isa lang. Hindi po nila pinapayagan na walang ID. Pati po ako, nung pumirma ako, kailangan ipakita ko yung ID ko. At lahat po ng pumirma dito, may ID na pinakita. Ibig sabihin, ikaw po ay tunay na Pilipino! Mabuhay! Alright, tama yan. Marami sa ating mga kababayan, no, Kuya Miko, nagpirma sila at pinadala pa nila sa atin with trusting us their information. Kaya yun. At hindi lang yun, maliban sa kita yung pirma, may mga videos na nagpapatunay ng mga pirma ng mga tao yan. Tama yan. At walang binayaran dyan! Walang binayaran dyan, Kuya Miko. Actually, abunado pa tayo.
kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang effort, kanya-kanyang pagod, at kanya-kanyang pamamaraan. Para kay PRRD. Yan ang Duterte, talaga yun, legacy. Correct. Talagang sa sarili mo. Aha. Tama yun. Pero may tanong po ako, at sigurado rin naman ako, marami rin nagtatanong ito, Miss Joey Cruz. Ang tanong nila, ano ang ine-expect na mangyari after filing sa Supreme Court? Yan, maganda. Yan. Well, ang ina-expect natin, to convince the Supreme Court na mag-decide na, of course, syempre tayo, dahil mahal natin si PRRD, gusto natin yung decision na pabor sa atin, di ba? But it's really up to the Supreme Court kung ano mang way yung magiging decision nila, kung pabor sa atin, kung hindi pabor sa atin. What is important is that this resolution is something that the Supreme Court owes to the Filipino people. So, kailangan na nating malaman, ano ba yung ginawa ba kay PRRD, illegal o legal? Pero sa mata natin, of course, dahil marami tayong mga nakita at napatunayan ng mga bagay na hindi sinunod na naaayon sa ating batas, urgent yung pagdesisyon at pag-resolve nung kung ano yung talagang legal na estado ng pagpapadala kay PRRD sa The Hague. After this filing, we want the Supreme Court to resolve this as soon as possible. Additional questions are going to prop up later and we're going to deal with it as it comes. At this point, ang gusto nating mangyari is for the Supreme Court to not look away and listen to the voices of the people. Kanina nga, dala-dala namin yung mga signature, gamit yung maleta. Binitbit ni Ma'am Tin, ni Tita Nene, yung maleta kasi ang dami yung bigat niya talaga, kailangan namin ng trolley. But of course, itong maleta na to, at nung pinasa niya nga to ni Senator Robin papasok ng Supreme Court, ito ay, ang laman niya ay boses ng tao, hindi pera. At sana, patakbuhin naman natin yung bansa natin, yun ang pinagsusumamo natin sa Supreme Court, patakbuhin naman natin itong bansa natin na merong espasyo para sa boses ng ordinaryong Pilipino. We really want them to act on the signature, on the habeas corpus cases and resolve it once and for all. Isa pa sa mga bumabagabag sa mga Pilipino at sa mga nag-participate dito at sa kabilang panig din. Ano ba ang next step after nitong third filing ng Tay Kami Naman? Well, we have to give the Supreme Court time after natin kasi nakakatatlong manifestation na tayo Nakakatatlong manifestation na tayo. So we have to give them some time. But nag-birthday na si PRRD nung Sunday sa The Hague. And personally, and I think a lot of us are impatient already. Dahil hindi naman nabata si PRRD, kaka-81 lang niya no Sunday. So, we want the Supreme Court to really take into consideration na there is a life at stake. As long as they're not going to make a decision, it might stay there. And hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari. So, gusto natin na sana aktuhan na nila dahil hindi naman to simpleng issue lang ng kalayaan Issue rin ito ng buhay. Dahil nga dun sa kalagayan ni PRRD doon, mahaba yung proseso. Pero ang gusto natin, magsimula tayo muna dito sa atin. Kasi dito may magagawa tayo. Sabi ni Sen. Robin, may magandang kwento dito si Sen. Robin Para po sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, mga mahal kong kababayan, napakahalaga po nitong hakbang na ito. Dahil ito po ay kasama sa ating konstitusyon, yung boses ng bayan. Tandaan po ninyo, ang boses ng tao. Ito pong ginagawa ninyo sa lahat po ng pumirma, sa lahat po ng mga malasakit, sa lahat po ng umiikot, sa lahat ng mga gumagastos para dito. Napakahalaga po nito. Hindi po nasasayang ang lahat ng pagod ninyo, lahat ng gastos ninyo, sapagkat ito pong ginagawa ninyo ay nakapaloob po yan sa saligang batas. At ito po ay kailangan
desisyonan ng ating mataas na hukuman. Hindi man po natin, katulad po ng sinabi ni Ma'am, inaantay po natin ang desisyon nila. Pero bawat pirma po na yan, nakakapagbigay po yan ng hudyat sa ating mga hukom na magdesisyon. Kaya po sana, mga mahal kong kababayan, marami pong nagme-message sa akin kanina pa. Hindi pa kami nakakapirma. Meron pa dito, Binyan Laguna. Hindi po kami nakapirma. Hindi pa po tapos. Hindi pa po tapos ito. Tuloy-tuloy po ito. Mga mahal kong kababayan, tandaan po ninyo, hanggat pumipirma po kayo at ipinaglalaban ninyo, ang karapatan po ninyo, hindi lang po ito tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol sa boses ninyo. Dapat po dito sa bayan natin, ang pinakamahalaga ay boses ninyo. Maraming salamat. Senator Robin, bago po may tanong po dito, Apo. no, gusto po nila malaman, sa tingin niyo po ba may possibility if ever in the future may legislative measure ba na possible i-file sa Senate, Congress? Patungkol po dito? Opo, siyempre po, alam na naman po ninyo, meron po tayong separation ng legislative at judiciary. Pero kami po, ng Senate, hindi po kami, katulad po halimbawa, noong kami po ay gumawa ng resolusyon na ang ating pong dating Pangulo, siya po ay yung sa house arrest. Opo, hiniling po namin yan. Gumawa kami ng resolusyon at sinuportahan po yan ng majority ng napakaraming senador. Iilan lang po ang kumontra. Kilala nyo na po yun. Meron din po kaming kaka-file lang. Yan po yung resolusyon na kaka-approve lang na dapat walang Pilipinong pinapadala sa ibang bansa nang hindi dumaan sa hukuman. Sinuportahan din po yan ng maraming senador. Meron din lang iilan na hindi sumuporta. Kilala nyo rin yun. Yan po ang positibo naman na nangyari. Nang dahil sa sakripisyo, alam nyo, yan na lang ang papel lagi ni Digong, nagsasakripisyo para sa atin. Pero dahil sa sakripisyo niya, kita nyo, nagkaroon ng resolusyon ngayon na dapat walang Pilipinong pinadadala at huhusgahan sa ibang bansa na hindi dumadaan sa korte natin. At gusto ko rin pong malaman ninyo, sa Rome Statute mismo, nakalagay mismo doon na dapat bago nila kunin, tumadaan muna sa korte natin. Ang hindi natin maintindihan bakit nagkaroon ng napakabilis na nangyari. Kaya yan po, maniwala po kayo sa akin, kami po ng mga kakampi nyo sa Senado, lalong-lalo na po sa mga inupo, idigong, kami po, hindi po kami nakakalimot sa taong bayan. Maraming salamat, Senator Robin. Mas naiintindihan na natin. At alam natin na kaka-birthday lang ni PRRD. So, gusto nating tanungin si Miss Mocha, kung bilang original na DDS, ano ang masasabi mo sa mga sumuporta dito sa Tay Kami Naman? Ayun po, katulad po ninyo, ako po ay patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa tatay ng bayan, si Tatay Digong. At sa dinami-dami ng nagawa ni Tatay Digong, the least thing that we can do is sign the petition. Nanawagan po ako sa bawat Pilipino kung sa tingin nyo may nagawang maganda si Tatay Digong para sa inyo, sa pamilya nyo, sa ating bayan, pumirma kayo. Pumirma po kayo dahil sinasabi nga ni Senator Robin Padilla, karapatan natin yon na marinig ng Supreme Court at malaman nila na marami ang nagmamahal kay tatay. Kanina lang po, nandun po tayo di pa sa Supreme Court. May nakausap po akong dating OFW, taga Bahrain. Ang pangalan niya, si Sir Mark. Sabi niya, hindi dapat nakakulong si Tatay Digong dahil sa dami ng ginawa niya magaganda sa ating bayan. Kaya, andito po tayo nagkakaisa para pauwiin ang tatay ng bayan. Bring him home!